Hello! Ayun. Hello. Masyadong matagal kami nakapag-record. Alam niyo kung bakit? Kasi may isang tao dyan na nag-birthday leave. Ayan. Oo, nilive yung buong linggo. Pero actually, nagtatrabaho pero sobrang busy. Other Oo, things, wala na. correct. Talagang off. We are the Brodies PH. Oo. Yes, with Jack and Age. Siyempre, nandito pa rin kami. Ang mga kausap nyo na hindi expert sa mga topics na pinag-uusapan namin. Bakit kami nandito? Pero Wala. nandito lang tayo no para para ma-open up yung mga topic na sana pinag-uusapan natin ng mga friends, ng mga barkada. Pwede nyo dalhin tong topic na to sa barkada nyo, di ba, Jack? Pwede nila i-share yung link. Tama. Tapos kung gusto nila pag-usapan, di ba? Kung may sarili silang opinion, other than what we have, that's okay. The more important thing is that we have these kinds of conversations. Tama, no? That's right. Ayan. Brodies PH, marami na kaming na-reach ng mga nations din, tsaka mga iba't ibang mga nagme-message sa amin. So we really appreciate you listening to us. And if you're coming back, Oo. welcome back sa ating podcast. Alam niyo na kung ano yung Mm-mm. drill natin dito. Yes. And ano nga pala, Jack, bigla ko na-realize, no? One type of people that they can share to, yung mga OFW. Totoo Kasi yan. Tagalog, 'di ba? Tagalog tayo, though mas yung mga conditions dito yung mga kinikwento natin, they miss their home so much, 'di ba? And Totoo. kumbaga, parang mas marami silang time, like kunyari nagdo-double job, triple job sa States. And Yes. you have something to listen to, 'di ba? Tapos something worthwhile. We think na worthwhile for us. So ayun, share Oo. nyo sa mga OFW friends nyo. May natutunan naman daw sila, huwag kang mag-alala. Sa bagay. There you go. So, happy birthday, Adrian, again. So, Ay, thank you for salamat. walang pakain ba yan? Joke. Wala eh. Next time pag nagkita tayo. Correct. Ayan ah. Hindi, Sino? ayun. Ay, Uy, patay. magkita tayo. Ayan. Next, So, Uy, nag-birthday ka na. Nabili mo na ba yung dapat na mong bilhin? ay, hindi pa. Hindi ko pa nabibili. Okay lang So, yan. in the next few days, Jack, alam na. Oo. Yan. Kaya namin pinag-uusapan dito kasi makikinabang din po tayo sa lahat dito sa podcast. That's why kailangan Oo. natin pag-usapan yung dapat niyang bilhin na Yes. pa-surprise na lang yun siguro, ano? Pero, Jake, so ang topic natin for today, something na very close to the heart of many. No, lalo mm na yung na-mention ko kanina, OFW. Pwedeng hindi OFW, pero pag Jake, so ang topic natin for today, something na very close to the heart of many. No, lalo mm na yung na-mention ko kanina, OFW. Pwedeng hindi OFW, pero pag-uusapan natin, ang galing na naisip mo kasi we are talking about breadwinners, 'di ba? Sa different social classes din, Jack, I believe merong breadwinner pa rin kung medyo high, nando ka sa A, 'di ba? Class A Correct, correct. income earner, meron pa rin diyan na parang humuhugot sa inyo. Lalo na sa middle and lower class, 'di ba? Meron pa rin malakas kumita diyan and really are selfless kind of people. So I'm getting ahead of Yes. myself. Yan yung pag-uusapan natin. Pagbalik natin dito sa The Brodies PH. Yeah. Yo, mic check para sa podcast na madali lang pakinggan. Pwede kaming white noise while you're washing the pinggan. Jump rope, biking, jogging, or driving sa daan. Willing kaming sumama sa inyo kahit saan. The Brodies, hindi ka nag-iisa. And we're back! Yan, Maraming we're salamat! back. Yes, maraming salamat. And yun nga, napag-usapan natin, no, yung magiging topic natin. Pero before that, Jack, merong magandang series sa Netflix. Medyo siya mapapaisip ka. Saka medyo Yan. malalim siya eh. It's called Working What We Do All Day. So working po yung topic, subtitle niya, What We Do All Day. Ito yung host si Barack Obama mismo, former US President. Nakita ko na yan, oo. Ayun. So ang galing kasi medyo siya, hindi siya yung parang comedy or kung anong mga drama na gusto natin panoorin sa Netflix. Medyo serious siya. Pero ang kulit kasi it hooked us kasi we want to see um parang yung perspective Mm-mm. ng iba't ibang social class kasi apat yun eh, parang from
local class, may class, boss, tapos yung talagang very relevant to any person watching. Na US po siya pero makaka-relate po kayo kasi yun talagang yung mga challenges sa workplace. Kahit blue collar, white collar, talaga makikita nyo na ini-illustrate po saka medyo reality show yung peg niya eh. Oo. Hindi naman reality show na may panalo. Pero kumbaga, it talks about reality. Documentary kumbaga. Documentary, yan. Oo, yan. Tapos, meron kasi doon statistic, Jack. Sinabi kasi doon ni Barack na wow, first name basis. May sinabi siya doon na more than yung baby boomers. Talagang we have parang magkaiba yung purchasing power natin eh. Na yung kunyari mga items, t-shirt, yung mga commodities ganyan na mga items na napoproduce sa China kumbaga. Yun yung nakuha ko yun na those kinds of items nabibili nyo sa Shopee. Sobrang mura ngayon versus 50 years ago. As in sobrang mura. Pero ang mahal yung mga real estate, Jack. So, para daw makabili ka ng bahay ngayon or invest in real estate, parang times 6 ngayon yung cost versus dati. Wow, times 6? Oo. So, ngayon, ang problema daw is millennials daw, kahit naman we are not really doing worse, parang we're actually still developing parang yung talino natin, yung how we work, parang nagde-develop tayo as parang people working. Pero we really don't feel that. We feel that we're worse off talaga than the previous generation kasi hindi daw tayo makabili ng bahay. Correct. Yung mga fina-finance na mga stuff to that's what I got eh. Parang yung mga kotse, ganyan, bahay, ganyan. They are times 6 the cost. So, kumbaga, dati, bibili ng kotse yung nanay mo ngayon, times 6 pag ikaw na. Yung mahal niya. So, ayun. Anong parang ano mong i-insight on? Parang what to do, how you feel about it, Jack? Ikaw. Akin, I just totally agree with it. Hindi naman siya for me, parang hindi na siya surprise because I've been hearing stories din sa mga lolo, mga ganun, sa mga nanay na parang yung mga retail mahal sa kanila dati kasi that's why diba? Uso sa kanila yung parang tatahiin na lang ng nanay ko, mga ganun. Pero susulsihin. Yes. Tapos ang mahal, ang social ka nun, super social ka kapag meron kang pamasahe pang Amerika or pang Hong Kong lang. Wow, nag-Hong Kong. Oo. Kasi mahal yung travel din. Oo. Totoo. Mahal yung travel nun. Pero ngayon may mga affordable na, mas bumaba yung, di ba mas nag-appeal to masses yung mga presyo kasi mas affordable na in a way yung yung mga pamasahe, yung mga airfare. So yun, I think it's a good Netflix episode to listen to and at listen to watch. And also meron akong hindi siya bago, tinuloy ko lang kasi may bagong mga episodes na nakita ako, yung Catching Killers, ganyan. Hindi pa ako nagsa-start ng mga ganon. Pero ito pala, Jack, hindi to be specific pala yung time 6 yung kanina going back. Dati daw twice lang na annual salary mo ang bahay. Isipin mo, parang kung ano lang yung annual salary mo, times 2 mo lang, yun lang yung cost ng bahay. Oo. Tapos ngayon parang ganun din, parang yung multiplier 6, parang times 6 nung cost. So, ayun nga. Ako yung take ko lang, Jack, ang galing kasi, sinabi ni Barack na yung millennials and the younger ones, kumbaga, we probably feel bad about it. Kasi parang 30 na ako, hindi pa ako nakabili ng bahay. Yung ganon. Diba? And this is a series telling you na don't feel bad about it. Diba? Kasi baka mamaya it really haunts you o kaya you're trapped
Jack, kunyari, ako, parang nung bumili kami ng condo, parang, oh my gosh, di ba? Parang, ang laki-laki ng binabayad ko dito na parang, I felt trapped at some point na parang dapat ba bumili ako? So, diba? May ganun eh. Pero talagang thanks to the grace of God na parang natutuloy-tuloy ko siya tapos we will own it. Kasi naalala ko yung tatay ng kabarkada ko sabi, grabe, tong real estate bubble, it can really happen. And kumbaga, right now makikita mo kasi you have to be an AVP or VP level to buy just a unit ng condo. Medyo ganun Ngayon? eh. Oo. Kasi Yes. sobrang mamahal na eh. 'Di ba? Yes, Pag yes. pre-selling ka ganun din eh. Dapat medyo AVP ka na, 'di ba? Senior manager baka mahirapan ka pa, 'di ba? Correct. So, 'yun, medyo pero again, sabi nga, you're not alone. Baka mamaya you're not talking about it to your friends, 'di ba? Kasi bakit yun naman biglang pag-uusapan yung bahay, binabayaran mo, mortgage, 'di ba? Don't feel bad about it. You can email us sa thebrodis.ph@gmail.com. Ayan. Yun. Yes. Also, Adrian, matagdag ko lang din, kung ikaw nahihirapan, imagine mo yung mga minimum salary. Yan. Oh, yeah. 'Di ba? Rent pa lang, mahal na. Correct. Nagtaas pa yung gas ng 4 pesos, 'di ba? So yung mga minimum salary that na merong naka-overhear dun sa overheard sa Dean and DeLuca. Magkano ba ang minimum salary right na mga 80K, right? What? Hindi, no? Seryoso ba? Oo, seryoso. Merong na-overhear daw niya na ganun ang usapan. Di ba 80K ang minimum salary? Sabi ko, ha? Saang alternate universe yan? Labo. Anyway, sana mamulat din siya, no? Na marami naghihirap. Oo. Yeah. Correct. So, yan. So, there you go. I think, it goes, parang continuity or parang magandang tuhog yan with our topic talaga for today. Like, we have yung mga purchasing power versus you as the breadwinner. Yan. Oo, yan. So, ano ba yung ibig sabihin ng breadwinner? Medyo hindi naman to something na kailangan pa i-demystify, di ba? Pero para lang align tayo. So, pag sinabi ng breadwinner, someone na siya yung who brings home the bacon. Isang idiom din yung pina-explain. Kaya nga, mas lalo lumabo. So ngayon, kunyari, ikaw lang yung kumikita, di ba? Kumbaga, ikaw yung nagdadala ng most cash. Kasi pwede naman mayroong mga side job or may mga trabaho rin yung nasa household. So, nasa isang household, pero ikaw talaga yung majority na kumikita ng pera. Not necessarily ikaw yung nagbabayad ng Meralco or something, pero most probably, ikaw yon. Yung pagkain, pang grocery, 'di ba, yung pang mortgage ng bahay, ganyan. Ikaw rin yon lahat, 'di ba? Kung ano man yung kailangan patakbuhin niyo para mapatakbo yung bahay, ikaw yung majority of it. Ewan ko, how do you define it pa, Jack? I think the one who supplies a living for yourself or for others. So yan, I think a breadwinner is parang, because diba, bread is like the food. Ina-explain talaga natin no? Pero yung nag-click nito, alam nila yung ibig sabihin nun. So, pero wala lang, para aligned lang. Oo nga. So saka yan, para ma-imagine nila lalo. Oo nga. Diba? Breadwinner is parang bread na yung basic commodity. Hirap na tayo mag-explain, pero alam naman na natin to. The basic commodity na ikaw ang nag-uuwi. Ikaw yung nagpapanalo for them. Yes. So may competition. Oo. So may competition. Actually, na parang for you and your family members to have that winning state or posture. Diba? So yan. So yun yung breadwinner. So maraming makaka-relate dyan. Kaway-kaway sa mga friends nating nakikinig sa The Brodies PH na nasa abroad ngayon. Yung mga OFW friends natin.
Mm. Yung talagang yung nagpapadala suki ng Western Union, 'di ba? Saka yung mga DHL, Balikbayan, Box and all. So, marami. So, it's not everyone, 'di ba, Jack? Parang hindi naman lahat ng nasa abroad na Pinoy parang breadwinner kasi meron diyan kunyari you're really from an affluent family tapos doktor ka, 'di ba? Tapos hindi ka naman papadala ng pera or something, 'di ba? You're really just parang moving your career there. That's good. Pero we're talking about people na yun nga, suki ng Western yung papadala Pero, or nagpupundar ng bahay dito, oo. kumikita abroad. Yung mga ganon. Pero AIDS Hmm. ang pagiging breadwinner, it's not just, it's not just yung class B and C. Yes. Yes, it goes across. Yes, pati Kasi, A. Oo. pati A. Kasi minsan, ikaw lang yung kumikita because some of your family members parang health issues or parang matanda na yung parents mo, ikaw na yung breadwinner sa kanila. Pero, Oo. yun yung mga parang wala kang choice. Ikaw yung breadwinner, di ba? Oo. Pero, may mga iba na talagang yung mga kapatid mo, daot lang talaga yung mga ganun. Yung mga talaga, yung mga addict ganun. So, binubuhay mo sila. Or yung kasi may mga kilala rin ako, Jack, kunyari, family business nila, talagang bilyonaryo sila. Tapos, yung isang medyo ka-age ko, siya yung taga-kolekta ng cheque. So parang medyo, 'di ba? Parang yung talaga nagmo-move ng business. The baby boomers and then the older brother or something. Siya nagko-collect ng check, 'di ba? So there's nothing bad about that, 'di ba? Parang pinaghirapan ng pamilya nila. Pero kumbaga, someone's really winning the bread, kumbaga quote unquote. Ayun, Yeah. child of owner. Yung mga Diba? So ganyan. meron din. Yung mga ganyan na minsan maaawa ka din. Kasi nga na parang yung iba by choice, yung iba by chance. So yung iba naman parang they choose because wala silang magagawa. Kasi nga parang by chance kasi wala silang magagawa. Single mom, so siya magbe-breadwinner kasi parang matanda na yung mom, mga ganong bagay. May naman mga parang sige na nga kasi alam mo yung ang laging biktima dito, quote-unquote biktima. Sometimes naman gusto nilang gawin to, pero syempre, if they will have a chance na hindi maging breadwinner, I'm sure meron mga malaking percentage na sana hindi ako breadwinner. Yung mga quote-unquote na victims dito, yung mga usual victim, yung mga single. Totoo. Diba? Marami ako, hindi ko po alam parang hindi ako statistician or wala akong study about it. Pero marami ako nakikita, Jack, yung single na ate na matanda or panganay. Yan, oo. Yan. Yes, yung matandang dalaga, mga ganun, o matandang binata, mga ganyan. Hindi na nakapag-asawa kasi hindi siya natapos. Pinatapos niya yung mga kapatid niya. Tapos, anong tawag dito? Hanggang ngayon, di pa daw nakaka-love life kasi busy siya daw na alagaan yung mga kapatid niya. Diba? Yes. So, maraming ganyan. Tsaka, Adrian, nakaka-break lang din ng heart na parang with the breadwinners na parang they have given so much. Totoo. They have given so much. Padala ng ganito. Kailangan namin ng uniform, ng books, field trip, ng mga pamangkin, gamot ni mama, gamot ni papa. Tapos, nag-pandemic, nagpadala ng pang-laptop. Tapos, bumalik sa regular schooling, kailangan ng shoes. Tapos, may books ulit. Tapos, may project. Tapos, meron silang pa-birthday. May bagong anak yung kapatid. Siya nagpatustos sa may hospital. So, para nalista mo Oo nga. Pero wala akong listahan talaga. Tuloy-tuloy lang talaga yung sinasabi ko. Pero ang galing din kasi makikita mo yung parang yung alam kong case. Yun na hospital, parang ito yung case ng family ni ganyan. And I'm not, parang we're not listing down para sabi, mali yun or something. Pero this is reality .
'Di ba? We're not pointing fingers, anything. Parang we're just bringing it out in the open. Na ito yung nangyayari. 'Di ba? Mm-mm. That's right. So parang ganun. So may isip mo nakakaawa na they have given so much. Afterwards, kapag nasa 50 plus na sila, Oh man. Oo. paano naman ako? Oo. Yung parang lahat ng ipon and all. Tapos pagkita niya sa sarili niya, may sarili ng buhay yung mga anak, yung mga pamangkin. And then, nung nakita niya yung sarili niya, wala siyang kasama. Oo, siya pa yung Oo, wala wala siyang mag-aalaga. kasama. Yung lahat busy na, nag-move on na, naiangat niyang buhay ng bawat isa sa pamilya. Tapos, yung breadwinner yung ate or kuya, siya ngayon yung mag-isa. Sobrang very, not every Filipino family pero very normal and it's becoming a norm. Mm-mm. Di ba? Parang ganun. And with the turn of the generation, parang lumabas sila. Di ba? Oo. Kasi dati naman marami ganyan pero hindi mo pa nakikita until nung tumanda na. Totoo yan, Diba? totoo yan. Marami rin ako kakilala ganyan. So with that, ipapasa po namin sa Kongreso ang Breadwinner Appreciation Day. So, joke lang po. Baka antayin nyo po eh. Pero grabe, nung nilatag mo yun, Jack, may ano naman, merong para kumbaga tumahi doon sa define natin yung breadwinner. Kasi mas na-imagine mo nga, ngayon, medyo nakalatag siya na there's an appreciation for them eh. Parang kumbaga, ano nga ba yung state nila ngayon? Yes. Parang ano nga ba yung itsura nila ngayon, 'di ba? So how can we quote unquote avoid that if we have a choice, 'di ba? If we have a choice, kasi sometimes we are parang nakatali tayo doon sa may kwan. Doon sa may situation that we have to be like the breadwinner. So, pero, may times naman na hindi. Na meron ka namang choice not to. Diba? Lalo na, kung meron ka ng sariling family, diba? Yun yung mga qualifiers. Tapos, ano rin eh, merong, parang syempre, this calls parang ano eh, kumbaga, obviously, if you have a relative na breadwinner, parang this calls for you thinking about them, diba? Pero wag ka naman mag-guilty kunyari ikaw yung umaasa. Baka mamaya talagang wala ka na makitang work. Ano mo yun, Jack? Yung, 'di ba? O kaya talagang helpless situation ka. Pero on the flip side, kung alam mo may magagawa ka, do something about it. Pero yung step 1, Jack, na iniisip ko, kamustahin lang sila. Kunyari, ate mo or kuya mo, parang kamustahin mo, parang may yung medyo hindi na tayo tumatanda, kuya, yung mga ganun. Binigyan pa natin ng phrasing, no? Kuya, magfo-45 ka na, no? Parang, anong plano mo? 'Di ba? Kunyari, nasa abroad, pwedeng nandito. Kung nasa abroad, uwi ka ba? Meron ka bang naitatabi para sa'yo? 'Di ba? Yung kunyari, doon sa panahon na hindi ka na, na-appreciate namin yung binibigay mo. Hindi ko rin alam kung paano mangyayari, 'di ba? Pagka kunyari ako lang, talagang malaki yung tulong mo sa amin. Pero just want to ask, 'di ba? Gusto ko lang tanungin, ano yung plano mo? It sometimes parang it's just a matter of asking them, taking a pause, tapos tatanungin mo lang sila, parang ano iniisip mo? Diba? Yeah. Wag mo na rin pangunahan naman na parang pero kung pambahay na naipundar or baka mamaya hindi yun nais niya, 'di ba? Lalo pa siyang ma-depress, 'di ba? Pero anong plan mo? Ano bang malay mo naman meron pala talaga. Oo, 'di ba? Bida ka din. Ang sa akin siguro parang if you are in the verge of parang alam mo yung fresh grad ka, bagong work. Tapos parang nag-expect sila sa iyo. First work mo. So parang yung mga family members mo nag-expect sa iyo ng amount
or ng tustos or ng parang support for them, I think it's good to be a blessing to your family. Really good, really, really good. Pero I think you have to really set your boundaries as much as you want to really bless them and to take the role of being the breadwinner of the family. I think you also have to like set your boundaries that yung mga basic lang that you have to set how much money will you give them, then after that no guilt feeling anymore. Diba? Kasi sometimes parang okay, nagbigay ka na ng siguro 5,000 sa parents mo, and then they're gonna ask more, si pamangkin, si ganto, si kapatid, si ganyan. So parang for you, parang ikaw naman ang nawalan. I mean, it's not bad to bless those people because those very people are mga kadugo mo and kasama mo naman growing up. But for me, ayaw natin mangyari sa inyo yung kinukwento namin kanina na by the time that you're 50, wala ka na sa sarili mo. I mean, wala ka na for yourself. Yung sa akin lang is, I think, if you're in the verge of, kunyari, breadwinner ka ngayon, you give, tas ang daming hinihingi and all that, because they know ikaw lang yung nakagraduate, ikaw lang yung parang nakaangat sa corporate or may business ka. I think you just have to really set the boundaries. And also, you just always check your heart also that, I think this is a faith moment for you to build your faith that you are not the provider of the family. Ang breadwinner talaga si God. Diba? Na parang you point them to Jesus where all the bread are coming from. Diba? Parang kung sino talaga yung mismong provider for me. Oo. So yun. Galing nun, Jack, no? Kasi bigla ko na realize, no? It's coming from your experience nung 'di ba, nag-real life. Tapos parang nakagraduate ka, setting boundaries. Tapos nakita ko doon parang yung key rin is to set expectations clearly. No? Parang to set the boundary. Paano namin gagawin yung boundary? Communicate, 'di ba? Ito po yung plano ko, kunyari ito talking to kasi meron tayong mga early and late 20s dito saka early 30s di ba? Na parang ito yung plano ko po na by this age or by this year magsasarili po ako, ganyan. Or kung ano man yung plano mo sa buhay. And then ngayon po nag-share ako ng ganito sa kuryente, ganito sa tubig, ganyan, sa renta sa bahay or something. So after setting those boundaries, fulfill those boundaries. Parang that's right. Sasabihin mo, may mga emergency pero i-define mo rin kung anong klase emergency. Kunyari, tayo, pag may na-hospital dito sa bahay na to, that's good. Tapos, pero, kunyari, sa bahay na to, that's good. Hindi, I mean that's good to define that, 'di ba? Pero kumbaga, kung merong kamag-anak, be clear din na kamag-anak. Bibigay po ako kung may extra ako. Parang wag natin agad na meron sinabi si Jack na pag na-hospital ka. Then set the boundaries rin na dito sa pamamahay na to. That's right. Tsaka AIDS kasi, I think, mas in touch ako sa ganyan situation. Mas marami kong kakilalang ganyan yung situation. Na parang may pag-guilt trip yung mga parents sometimes. So, for you to avoid those guilt tripping is pumunta ka dun sa sinet mong boundary na nagbigay na po ako. Now, kung may additional kayo expenses, sa inyo na po yun kasi hindi naman po ako yung insurance nyo. Diba? Parang, minsan kasi may mga tao na ginugroom to be the breadwinner. Hindi naman nila gusto. Oo, yung style na parang cuts across social classes, Jack, no? Yung sige, maraming anak kasi para more chances of winning na may breadwinner tayo yung ma-raise. That's right. Diba? Oo. That's why if you're a parent right now na parang sobrang babata pa ng mga anak niya, parang kaya nga dito pumapasok AIDS yung pinag-uusapan natin kanina. Kasi kanina may nagbuburo sa heart namin na parang investment ba, insurance, real estate and all that. Kung parent ka or hindi ka ba parent, kasal ka or single ka, parang you're an adult and you're working. I think we always have to always
magtabi ng pera for your senior years. 'Di ba? Ganon, AIDS. Parang On kami your ni- own. Yes. Kami ni Trina parang meron kaming target by 55 or 55, 58 na ano na kami. Ano to? Retire. Mm. Pero Jack, ang galing ng sinabi mo kasi the principle is your kids are not the investment. Yes. 'Di ba? There are investment instruments, 'di ba? Parang ito Jack parang when you buy a property, 'di ba? Parang gagawin mo bang building 'yan someday para pagdating ng retirement years mo, meron kang income from rental income, 'di ba? Oo. Or kung ano mang klase ng property 'yan. O kaya do you have those insurance instruments na iba't ibang types of investment para pagtanda mo, you have something na as a retirement. So ngayon, dapat talagang anong tawag dito? I-plan out mo siya. 'Di ba? Hindi, minsan kasi Jack nalolost yung mga tao sa yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi ibig sabihin ng pamilya, no? Pero future yun of the nation, hindi ng pamilya. Kumbaga. So, yung kunyari, paaralin ko sa maganda eskwela niyo anak ko para ma-out of debt kami. But it's a wrong idea. May ganyan ako kilala. Vietnamese, diba? They really broke the bank for their son to go to Europe to study kasi after daw noon, mas malaking kikitain ng anak nila at maiahon daw sila sa buhay. Can you just imagine, Adrian? Yung pressure. Yes, yung no pressure ha. Yung mga baka namin, tinumba natin lahat dito kasi kapag kailangan mo mag-aral at maibalik lahat ng mga baka, ikaw ang magtatayo ulit ng mga baka na to. So, yun, ganun. So, no pressure. Can you just imagine the pressure if you're the breadwinner? And I think this podcast or this episode is just to really help people to understand yung mga pinagdadaanan ng mga breadwinners. And if you are parang parang ikaw yung nakikinabang dun sa mga breadwinners na kapatid mo, tita mo, whatever, what can we do or what can we provide for them, Adrian? Bukod dun sa kamustahin sila and all, paano bang galawan dyan? Oo. Magtrabaho ka. Oo nga. Actually, umambag, di ba? yun yung Correct. Actually, hindi naman yun ka. yung ambag ka. Pero, actually, beyond that, Jack, una pa rin talaga yung don't skip it. Don't skip yung sinabi natin kanina na kamustahin nyo. Ano yung plano nila? Kasi mamaya ambag ka na ambag, hindi pala yun yung ine-expect ng breadwinner. Kunyari, hindi ikaw yung breadwinner. Baka mamaya, ambag ka na ambag, tapos feeling mo nahihirapan ka na 5,000 na, 10,000 na yung binibigay ko. Yung pala, hindi yun yung help na kailangan ng breadwinner in the first place. Yes. 'Di ba? So, tanungin mo, usap kayo. Yes, tsaka AIDS, alam mo, yung parang, kung ikaw yung breadwinner, tapos umaasa sila sa'yo, tapos binibigyan mo sila lagi ng pera, pagkain, all that. Parang, alam mo yung quote na give man a man how a to fish. fish. Give a man a fish, he will eat for a day. Teach a man how to fish, and he will be a fisherman. Huh? Then we can eat fish for every day. Parang ganun. A lifetime. It will feed him for a lifetime. Yes. Tsaka, parang ganun, teach them yung ways of how to earn for themselves. Also, to set them up for success. Kunyari, ikaw yung breadwinner. To set them up for success, I think yung ginagawa, ang galing talaga ni God eh. We can always see yung mga bagay sa mga tanong natin in life, sa nature. Di ba? Di ba, yung mga speed, yung mga bullet trains, mga kinurban nila yun sa mga image sa mga hayop. Yung aerodynamics. Yes, yung mga airplane, mga ganyan sa bird. Tapos ngayon, in line with this breadwinner thing and setting up for success yung mga umaasa sa iyo, did you know that the birds, yung mga nanay na bird tsaka tatay na birds, 'di ba mabibiyak yung mga nila, yung mga anak nila, yung mga sisiw and all birds sa nest. Oo.
So, papakainin nila yung for some day, papakainin nila yung for some days. Ngayon, pag malaki na enough, alam mo ginagawa nila ng mga parents na bird. Sinisira nila yung nest Ay, mismo. yung nest. Yes. Oh. Sinisira nila, tinatanggal nila yung comfort so that they can fly on their own. And then they can hunt on their own. Di ba? Ang galing. No Ang choice galing sila. talaga. Oh, no choice sila. Na parang you have to grow up, dude. Which is counterintuitive. Counterculture sa atin na sa Pilipinas, I'm not blaming people na parang 38 na. Nandun pa, yung mga ganun. Nakatira pa sa parents and all. I mean, kanya-kanya situation yan. Pero you get what I mean. And if you're a listener here, you know what I mean also. Na parang, may asawa, anak ka na, pero meron ka pa rin allowance kay dad. Kay Diba? dad. Yeah, kay dad. Si dad talaga. Diba? So yun, I think yun lang yung masasabi ko din. Parang set them up for success. Oo. Ang galing, no? Kasi leadership game siya. So ngayon, parang kumbaga, kung ikaw yung breadwinner, kung gusto mo madalian, be the leader na mentor someone in your home. 'Di ba? Ano ba yung mindset para maging breadwinner? How do you do this? And if you're not the breadwinner, parang look for ways. Kausapin mo si breadwinner. Paano ba? How to be you po. Dito po nag-a-apply yun. Yung how to be you. So, titignan mo kung yung ginagawa niya. And ano yung mindset niya, 'di ba? Parang kaya ako ganito kalakas kumita ng pera kasi iniisip ko pag biglang may na-hospital, kailangan may emergency fund, ganyan. So, know what they are thinking of kasi iba-iba rin per household 'di ba, Jack? Iba-iba rin yung culture, how you prioritize things, 'di ba? Kung meron naka-wheelchair, 'di ba? Parang ano ba, lahat ba ng galawan natin may ramp, lahat ng mga biyahe natin may friendly sa naka-wheelchair, 'di ba? Iba-iba talaga, so to speak. So talk amongst yourselves, 'di ba? Help each other out. And it will be easier for the breadwinner. And ikaw, if you're not, kumbaga, kung isa ka dun sa mga umaasa, you'll find fulfillment for sure, Jack. That's right. For sure. That's right. So I think, yun lang naman ang gusto namin sabihin sa breadwinner. It's really nice to win the bread for your family and to provide for your family. But I think, you also do not assume yung role na yun. Baka naman gusto rin nila mag-ambag pero ikaw yung bigay ng bigay, so hindi na nila nagkaroon ng chance. Totoo. Yun. Ay, Jack, nanood kami ng Blue Beetle. Yung pala yung premise ng storya na Mexican, tapos yung lalaki, lahat nung anong tawag dito? Yung bahay nila, kukunin na ng bangko, ganyan. So, hindi sinasabi dun sa kay Blue Beetle na yung situation nila sa Mexico. Opo. Talagang wala na silang ari-arian. Pero hindi nila sinasabi sa kanya kasi baka umuwi. Bakit? Kasi pinag-aaral nila sa States. So even sa Mexico, ganun din yung ganun din yung culture, 'di ba? Para maahon sa hirap. Okay lang na mawala lahat kasi babalik naman to. As in verbally sinasabi na nung guy kaya nga ako nag-aral, 'di ba? Para magkaroon akong trabaho, iahon natin yung sarili natin sa hirap. Ako na bahala. Ganun. Yes. So no. Let's not get used to those kinds of stories. Kasi hindi ho superhero yung mga breadwinner natin. Yes. 'Di ba? Tao rin sila. So, Amen. Amen talaga. So there. I think that's it for me, Adrian. Wala na akong masasabi sa mga breadwinning people. Bukod sa good job sa inyo, maraming salamat sa inyong ginagawa. And I hope if you are nahihirapan ka na dyan, there will be a way. I hope nakatulong yung mga sinabi namin sa inyo. There will be a way na makawala ka dyan. Pero kung gusto mo namang maging breadwinner talaga ng family, why not? Coconut, edi go. Kung insured naman na lahat sila beneficiary, okay lang. Kasi ang issue na lang dyan kung mawala ka,
paano sila? Di ba? Tama. So, to wrap it up, Jack, meron ka ba last, super last statement? Super last sa akin, breadwinners are people who are pinatapang at pinatatag ng panahon. But they also have weaknesses that we can help them na to hurdle those weaknesses. Na parang, yes, I think, let us help them also to save some for themselves. Right? Na parang, yes. Bubuhatin nila kung bubuhatin, kung ano yung kailangan buhatin. Pero True. who's gonna take care of them? Yun lang naman. Yes. Yep. And Jack, parang we're speaking to both kanina pa eh. Malamang, pero ito, I'm speaking to the breadwinner. Kasi feeling ko, yung mga umaasa, don't be guilty, di ba? Pero kumbaga, maano ka eh, parang magdadalawang isip ka, ko-contribute ba ako o open up ko ba yung conversation? Malamang wala kang ganun self-confidence eh. Pero kumbaga, kung ikaw yung breadwinner, dahil pinatapang ka nga ng panahon, sabi ni Jack, tapangan mo na rin to ask yung mga kasama mo sa household na, do you wanna help me? Diba? And I'm That's sure right. you have that skill to talk to them eh, kung ikaw na nga yung breadwinner, diba? So, ngayon, just initiate the conversation and I'm pretty sure willing sila to help. Lalo na in a good, kunyari when they're in a good mood, diba? Alam naman nila na umaasa sila eh. Don't forget that. And it's not bad. Parang you just have to start it. So, ayun. Then, mamaya we will have stories upon stories of breadwinners raising other breadwinners. And That's right. Hopefully, it would have a ripple effect on our culture, di ba? Dito na lahat tayo, gagalaw tayo. Yun. That's right. Yep. Maraming salamat, Adrian, sa inyong thoughts and mga shinare mo. Salamat. If you have reached this part of the podcast, maraming salamat, and can you please share this to the mga makakapangyarihang breadwinners out there, right? Yes. And you can reach us sa ating social media. Sa thebrodies.ph sa Instagram, sa Facebook, meron din sa YouTube. Sige, sinabi ko na. Makikita nila yung pagmumukha natin. And if you wanna reach us through email, talagang naka-open lang yung email namin, thebrodies.ph@gmail.com. And also, pag nasa Spotify ka, you can comment dun sa mga episode natin. So, parandam kayo. So, sagutin namin kayo. And yun, come on, share this. Diba? Kung umaasa ka sa breadwinner, sabi mo, thank you dahil breadwinner ka. Here's a link. Kasi itong mga mamang to, they appreciate people like you as That's much right. as I do. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much for tuning in. Bye. Thank you. Bye.